Nakaka pa mga kabsat. Ito tayo kay Attorney Rene. Attorney Enzo Recto naman tayo mga kabsat. Last na ito. Okay, lalong-lalong magagalit ang mga garapata dito sigurado. Bakit? Bilisan natin, dali lang. Okay. Pasok, Attorney Rene. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, mainit na balita ito, related pa rin sa ICC. Hala. Lalong magagalit ang mga DDS nito. Bakit naman, Attorney? Nagbago na ng stand sa ICC ang gobyerno sa pamamagitan ng mga sinabi ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Magko-cooperate na. Magko-cooperate na sa ICC. Ay di ba dati ang tagal na sinasabi. Ang tagal na sinasabi ng gobyerno na hindi kinikilala ng gobyerno, walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas, kaya hindi magko-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Hindi mag-i-extend ng anumang tulong. Ay ngayon, sa interview kay Secretary of Justice Boying Rimulya, sinabi niya na magbibigay ng tulong ang gobyerno. Yung mga witnesses laban kay Duterte, gagastusan ng gobyerno papunta sa The Hague. Matindi yan, mga kabunyog. Yan ang kailangan na tulong ng mga witnesses. Kasi karamihan ng mga testigo, wala namang pera, wala namang pondo. Ngayon, willing mag-provide ang gobyerno ng tulong. Nako po, makikikooperate. Ipi-finance ng gobyerno para Nako po! Ayaw ng mga garapatang DDS yan. No? Ipi-finance para sa kanilang testimony doon sa papunta sa Netherlands. Agoy! Sakit sa ulo naman to mga garapata. Tulong sa mga testigo na pupunta sa The Hague. Anong masasabi niyo diyan, mga kabunyog? Di ba ano na yan Alvin Dullas, good afternoon. Junar Juju De Leon, sabi ni Junar, karma is real. Super Balita, hello po. Marlon Lamsen, hello din. Shout out sa inyo. Yan mga kabunyog. Kaya may lakad sana ako, kaya lang hindi ko mapigilan na hindi mag-live muna Mainit na balita ito. Mainit na balita ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hintayin nyo yung mga staff ko, i-download nila itong video na to, yung interview, yung kumpletong interview. Ako kasi pag nagla-live, hindi ko piniplay yung interview mismo. Kasi kailangan ko magbigay na ng comment magbigay na ng reaction. Paano nyo mapapanood yung mahabang interview na yan? Mayroon akong segment dito sa mga programa ko na The Source. Kumbaga yung source ng mga balita at komentaryo. Diyan nyo po yan mapapanood. Hi, shout out kay Augusto Bugnot. Kaya hintayin nyo para sa mas kumpletong detalye yung buong interview kay Secretary of Justice Boying Rimulya. Pero para maipakita ko sa inyo na hindi po tayo nagsisinungaling, alisin ko yung title ko para ilakihan ko yung in-screenshot kung ano ng ANC. Yan. Tingnan nyo yung pagkakabalita sa ANC. Ayan mga kabunyog, mga kababayan Yan yung pagkakabalita. Yan. DOJ confirms cooperation with ICC. Yun. Yan Yan mga kabunyog. Agoy. DOJ confirms cooperation with ICC. Yun. Wala na. Offers to fly drug war witnesses to The Hague. Yan. Imagine niyo yan, mga kabunyog. Anong ibig sabihin yan? Di ba iba na yan kaysa dating stand? Kasi dati ang stand ng gobyerno hindi magko-cooperate, hindi tutulong sa ICC. Ay dito, ito na government offers. Government DOJ confirms cooperation with ICC, offers to fly drug war witnesses to The Hague. Yun. Kaya yan ang laman ng balita ngayon. Kaya ito sabi ni Rimulya, DOJ ready to support witnesses testifying versus Duterte in ICC. Yun. So, kung dati, ang sinasabi ng gobyerno, we will not cooperate. We will not cooperate with the ICC. Shout out sa Spain, Barcelona, sila Rima Patubo, Agacer Vlogs. Yan. Si Nostradamus, sabi niya sa lahat ng budol na ginawa ni PBBM, ito ang the best. Tutulong na ang gobyerno Tama yan. Matagal na yan. Actually, ang dapat na niyan, magbalik na ang Pilipinas sa pagiging member ng ICC. Kumplituhin mo na. Kumplituhin mo na SOJ, Secretary of Justice Boying Rimulya. Kumplituhin mo na para maging lubos-lubos na ang suporta at pagsaludo namin sa ako. Sasaludo sa iyo diyan Sasaludo ako diyan. Ano yan Yung gagawin niyo na yan kung mag-member na sa ICC, mag-rejoin ng membership, galing yan. Pero dito pa lang sa interview na to, talagang sinabi na ni Boying Rimulya, tutulong na ang Pilipinas sa ICC. So pag nagbigay na ng tulong, cooperation. Ay di ba dati ang sabi,
The Philippines will not cooperate with the ICC. Oh, sabi ni Edmond B, ang saya-saya Nagbagong ko. ihip ng hangin. Ha? Oh, pati si Bimbam Amper masaya oh. Wow, maraming salamat PBBM. Ito na mga DDS. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, actually may punto ka diyan, kabunyog Mimi Catalan. Resulta yan ng investigation ko ni Aimee, na inis na yan sina SOJ et al. Sa mga behavior ni Aimee at kung sino pang ipalo nga, no? Binabastos ng masyado ni Aimee ang gobyerno eh. Kinakalaban na mismo ang kapatid niya, pati yung mga miyembro ng gabinete ng administrasyong Marcos, binabastos na ni Aimee. O ito na ang ano ngayon. Wala nang pag-aalangan. Lumalabas dito, wala nang pag-aalangan ang gobyernong Marcos. Ano, kumbaga, inaano niyo na eh, nasusubrahan na kayo eh. Kaya ano to, yan, sabi ni Nostradamus, lagi kong inaabangan ang mga content ni Atty. Enzo. Napakalinaw kasi ng mga explanation. Salamat Nostradamus. Actually, pag nag-live kasi ako, hindi ko pa nadadownload yung video na yan. Pero kung gusto nyong mapanood yan, mayroon akong segment dito, yung nakikita nyo yung source ng mga balita at komentaryo. May mga staff ako na nagda-download yan. Gagawan ano nila yan, para mapanood nyo yung kumpleto niyan. O yan, pati si Mila Anino, sabi niya, wow, thank you Lord. Actually, tama yung analysis nyo. Medyo napiko na rin itong si Boying Rimulya eh. Kumbaga dati, medyo nag-aalangan pa na, wag, ma-offend ang mga Duterte kapag ano tayo, kapag nag-cooperate sa ICC. Wag naman, wag na tayo mag-cooperate. Ano lang, hayaan na natin ng ICC, gawin nila yung gusto nila. Ito hindi eh. Nagbago na ng stand si Boying Rimulya. Sabi ni Boying, hindi naman magsasalita ng ganyan si Boying Rimulya kung hindi alam ng presidente. Saka alter ego yan ng presidente. Anumang sabihin ni Boying Rimulya bilang Secretary of Justice, yan din ang stand ng presidente. Ano to mga kabunyog, mga kababayan, ibang klase na itong stand na to kasi magko-cooperate na eh. Sabi nga ni Boying Rimulya, gagastusan natin. Mayroon tayong witness protection program eh. Tulungan natin ang mga witnesses. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maganda ito. Itong analysis nyo, Mimi Catalan at saka nila Nostradamus, sabi ninyo, mukhang ano na eh, ganti na ito ni Rimulya, hindi naman ganti. Kumbaga, parang kay Rimulya, masyado nyo na kaming binabastos din eh. Actually, ang mga ginagawa ni Aimee laban kay PBBM sa kapatid niya, sobra na eh. Ang ginagawa rin ni Aimee sa mga gabinete ni PBBM, sobra na rin eh. Sobra na. Masyado nang nagiging mayabang ang mga Duterte, lalo si Aimee. O ngayon, ito na, sunod-sunod. Sunod-sunod Pati yung prosecution na sinasabi ni Kaufman na payag daw. Payag daw sabi ni Kaufman, ang prosecution ay payag ng interim release. Ay, nag-express na ng opposition ng prosecution, si Mami Niang. Sabi ng deputy prosecutor ng ICC, hindi. Hindi kami pumayag, walang ganong agreement. O yun, nabudol, na disinformation si nagkakalat ng disinformation si Kaufman. Pati si Sara Duterte sa kasi Robin Padilla napaniwala ng todo eh. Bakit? Si Sara pumunta ng Australia para kumbinsihin yung kaibigan niya doon na foreign minister. Nasa office ng foreign ministry ng Australia, si Penny Wong. Pagpunta niya ng Australia, isa sa sadya niya doon, o baka yun nga ang major niyang sadya, lakarin ang Australia para pumayag na mag-host kay Duterte kung mag-grant na yung interim release. Kasi nga, parang sinigurado na ni Kaufman na mag-grant yan kasi hindi nag-oppose ang prosecution. Yung pala hindi eh. Si Robin Padilla may in-sponsor na rin na resolution na kung mag-grant ang interim release ni FPRRD, pumayag ang Pilipinas na dito na lang daw sa Pilipinas, magstay ng kanyang mga huling taon, itong si Duterte. Kaya lahat sila, linalakad nila yung pagpupuntahan na bansa ni Duterte pag nag-grant ang interim release, parang nakakasigurado na sila. Wala. Wala. Hindi pala totoo yung sinabi ni Kaufman na ang prosecution ay walang objection. Bokya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. At ngayon, nagpa-interview si Rimulya, sabi ni Boying Rimulya, dapat naman talagang wag i-grant ang interim release. Makakasama kung papalayain si Duterte. Yun. Hayagan ang statement ni Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, kung ang stand niya, hindi na dapat i-grant ang interim release. Okay na doon si Duterte sa The Netherlands. Ang ganda naman ng kondisyon niya doon. Magugulo lang kapag dinala siya kung saang bansa. O kaya, yun ang stand ni Rimulya. Sa mahabang interview kay Rimulya, tinanong siya kung ano na ang update sa ICC at ang Pilipinas. Sabi ni Boying Rimulya, they will cooperate with the ICC, lalo na sa mga testigo. Yung mga witnesses na walang panggastos, yung witness protection program ng gobyerno gagamitin. O yun. Sabi ni Anlos Tumaro, ang tagal naman ng ICC kinabato, Sara at Bongo. Susunod na yan. Susunod na yan. Ang daming nagre-request. No, ASAP please, sabi ni Gian Francisco Altares. So ito mga kabunyog, mga kababayan, magandang mga balita ito. Lalabas sana ako dahil may kausap ako, biglang nakita ko tong news na to eh. O hindi pwedeng hindi tayo mag-ano kaagad dito. Kaya tingin ko dito, lalong magagalit ang mga DDS.
Nagbago na ng stand sa ICC ang gobyerno. Ha? Kasi maraming beses sinasabi ng gobyerno, ano ba yung last na stand ng gobyerno? Ang sabi ng gobyerno, hindi kami sa ICC nagko-cooperate, sa Interpol. Nung naglabas ng warrant of arrest ang ICC at humingi ng tulong sa Interpol ang ICC, sa Interpol kami tumulong, hindi sa ICC. Di ba? Ganun pa yung statement ni Rimulya noon. Hindi kami sa ICC nagko-cooperate. Nagko-cooperate kami sa Interpol. Pero Tinorn-over ngayon, namin si Duterte sa Interpol, hindi sa ICC. Ang Interpol ang nag-turn over sa ICC. Umiiwas pa si Rimulya yun na sabihin na nagko-cooperate sa ICC. Ito, hindi na. Hindi na umiiwas si Rimulya. Sinabi niya na mismo eh. At hindi rin ako ang nagbigay ng title na yan mainstream media ang nagbigay ng title na yan. DOJ confirms cooperation with ICC. Offers to fly drug war witnesses to The Hague. ABS-CBN News. Di ba? So magandang balita ito. At least malinaw na ngayon. So paano na yan? Magagalit na naman ito si Amy Marcos. Ay di ba si Amy Marcos ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations? Ano na naman sasabihin ni Amy Marcos? Ay hindi pala Amy Marcos, Amy Duterte no. Amy Duterte, hindi Amy Marcos. Anong sasabihin ni Amy? Sasabihin ni Amy, hindi ganyan ang stand ng gobyerno ng Pilipinas. Yang sinabi na yan ni Boying Rimulya ay hindi yan ang stand ng gobyerno ng Pilipinas. Di ba ang stand ng gobyerno? We will not cooperate with the ICC. Bakit cooperation Ay ang problema dyan, sino ba ang architect? Sino ba ang chief architect ng foreign policy? Hindi naman Senado presidente. Di ba? Di ba? Ang chief architect ng foreign policy ay hindi ang Senado, ang presidente. Yan yun. Kaya ikaw, Amy, kahit ikaw ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, pagdating sa kung ano ang gagawin ng gobyerno sa ICC, presidente niyan ang may desisyon. At ang presidente, alter ego niya, si Boying Rimulya. Magagalit ka na naman kay Boying Rimulya, ipapatawag mo na naman. Malamang ipapatawag na naman yan ni Amy, si Boying Rimulya. Pagpapaliwanagin na naman yan. Bakit iba na ang statement mo tungkol sa ICC? Abangan natin. Abangan natin. Alam nga namang ikaw lang, Amy, ang laging nag-uupensiba. Ito, opensiba na rin to ni Rimulya. Di ba? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Magandang balita. Sana ituloy-tuloy na ng gobyerno, pati na yung pag-rejoin sa ICC. Yun na yun. Yung pag-rejoin sa ICC, gawin na. Gawin na. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? tuloy-tuloy na. Sabi ni Rinea Rodolfo, maganda yan, attorney. Watching from Wiesbaden, Germany. Yun. Salamat na nag-send sa atin ng donation si Rinea Rodolfo. Alam nyo, yung pinapadala nyo po, kabunyog Rinea, na tulong, malaking tulong yan. Nag-iipon na kami ng pondo para sa gagawing mga rally sa July. Kasi alam naman natin, magsisimula na ang impeachment trial sa July 29. July 28, magbubutuhan ang Senado ng kanilang Senate President. At magsisimula na dyan. Gagalaw na sila Marcoleta. Yan. Kaya kailangan tayo magpakita ng pwersa. Malaking rally po ang pinaplano ng Bunyog kasama ang iba pang pwersa sa July 28 at 29. Kaya tulungan niyo po kami. Salamat sa pag-send ng donations. Nag-iipon na po kami. Okay, so maganda to mga kabunyog balitang to na ang gobyerno ay magko-cooperate na sa ICC. At least sa ngayon sa pagsuporta sa mga witnesses. Kasi kailangan ng suporta ng mga witnesses Wala talagang pera yan. Ang tumutulong din ngayon sila Attorney Chrissy Conte, yung mga human rights groups. Kaya salamat at ang gobyerno na ang nag-offer ng tulong. Sabi ni Boying Rimulya, mayroon namang witness protection program. Kaya gamitin natin 'yan para matulungan ang mga biktima sa war on drugs at saka yung mga testigo. Yun, good job. Si Sen Malyenan, sabi niya, good job Secretary Rimulya. Hindi, tama yung analysis ninyo kanina. Ang galing ng analysis niyo very sharp na kayo Ano ito? Napipiko na rin si Rimulya sa ginagawa nila Sara at Amy. Lalo na kay Amy. Kung dati, parang may pagtitimbang pa. May pagtimbang pa si Rimulya na baka masaktan si Amy, baka masaktan ang Duterte, si Sara. Ay ngayon, wala na. Wala na yan. Pagdating kila Boying Rimulya, malinaw na ang stand nila Boying Rimulya. Salamat, Mimi Catalan. Salamat. Okay? So, ano ito mga kabunyog, natutuwa tayo sa development na ito. Malabas sana ako, kaya lang nakita ko ito. Sabi ko mag-live nga muna ako. Anyway, abangan nyo uli ako mamaya, gabi-gabing talakayan. Mamaya na late night, magla-live pa ako kung ano mang update. Magandang araw. Sabi ni Cesar Lagarnia, yun ang dapat. Good job. Sabi ni Cadel Yunelo. Okay? Ito yung mga bagay na natutuwa rin tayo na tama naman ang ginagawa ng gobyerno, suportahan natin. Okay? Salamat kabunyog Mimi Catalan. Salamat. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa update, Attorney Recto. Ayan, mga kabsat, no? So, tapusin natin yung ating poll, mga kabsat. Bago tayo mag-end, siyempre, yung poll natin ang importante. Anong resulta
ng ating poll for tonight. Okay? Tignan natin yung banner saglit. Ayan. So, tagal lumabas ah. Lumabas na ba sa inyo yung resulta? Parang 94% ata yun. Inen ko na siya eh. Tapos itinanggi ng mga Duterte na hindi sila pro-China. Pinapasok ng mga digong ang inchik sa West Philippine Sea accusation nang ibinenta ni Duterte ang China ang West Philippine Sea. Tagal naman lumabas yung ating... Lumabas na ba sa inyo guys yung resulta? Hindi lumalabas sa akin. Kanina ko pa tinapos eh. Ayun, lumabas na. Dapat bang ituloy ang impeachment? Siyempre, dapat lang para magkaalaman na. 95%, sabi ko nga kanina. Hindi, takot kasi kaming mga DDS, mga bobo. 4% out of 181 votes. Maraming salamat po sa mga nag-vote, mga kapsat. At siyempre, shoutout sa ating 226 na naiwan dyan. Umabot tayo ng 320 or 30 plus kanina. Maraming salamat po. Sa mga di pa nagla-like and subscribe dyan, mga kapsat, baka naman. Like po tayo, wala pong bayad yan. Baka lang nakalimutan nyo. No, mga absat. So, ayan mga absat, no? Kita naman natin talagang minamalas talaga sila mga absat, no? Biro nyo. Kumontra na ang prosecution team ng ICC kay Duterte na wala kaming pinag-usapan na ganyan, di ba? Pakita ko sa inyo. Share ko ba sa inyo 'yun? Tapos yung nasa kon pala. Nasa share ko na eh. Doon sa share ko sa community. Lang. Kaya yung ating ito. Ito may sa may post. Pakita ko lang saglit. Ayan mga kabsat to. Ako po. Sabi dito mga kabsat. The prosecution has confirmed its non-opposition to interim release to this country. Ganyan. Kaya redacted yan. State party on the understanding that the terms and conditions set out to this filing will be met. Sabi ni Kaufman. Ang sagot naman dyan ng ICC prosecution team, no agreement whatsoever was reached with the defense on the condition of the interim release or to any country other than nakakanon lang di sino nagsisinungaling? Paktay na. Di ba mga kabsat? Kaya aray. Sablay na naman mga kabsat. So, ayan na. So, tapos isa pa yon. So, pakilang bokya na yun, 6 or 7 bokya na sila sa ICC. Ang sakit naman nun. Pero bayad pa din, 150 million a month. Ay, wow. Kailangan kumilos-kilos talaga mga kabsat, no? Tapos, ito pa nga, hindi daw sila pro-China. Nako po, hindi daw. Ang daming ebidensya na nagsasabi kung paano nila ipagtanggol ang China. Di ba? Yung binigay pa nga niyang example yata to sa may tourist spot, China yata, hindi ba? Nasabi niya, ilang kilometro daw yun. Tapos yung pagdating sa San Juanico Bridge, hindi para sa kanya, hindi siya tourist spot, di umano na sabi niya ha? Really? Maestro, may podcast si Top 1 kay Sir Trillanes. Napanood ko. Kasama pala si Kitty. Yun nga, napanood namin kanina, Ma'am Jenny. Kaya nga sabi ko, may bagong pasabog si Senator Trillanes. Nakasama pala si Kitty. Kaya niya hindi binabanggit si Kitty noon kasi nga underage pa, below 18. Ngayon, 21 na siya or 22. Binanggit niya na. Bagong pasabog ni Trillanes yan. Kaya nga, nagulat tayong lahat yan. What? Kaya sabi ko kay Top 1, makikitap 1 na ako sa iyo, makikitap ako sa live mo, sabi ko sa kanya. Kwan naman. Busy siya kanina sa akin. Pero okay, nag-uusap naman kami ni Top 1. Diba? Sobrang inggit ni Sara kay BBM. Sobra. Kita mo ba facial expression niya, di ba? Pa-baby yung pananalita niya. Kala niya blood bath, pero baby bath lang naman, no? Pa-baby, di ba? Wala namang laman lahat ng mga pinagsasabi niya. Goodness. Tapos yun, takot na takot. Hindi niya kayang harapin yung impeachment. Ginagawa lahat ng mga
16 attorneys niya tsaka yung mga senador na talagang i-dismiss yung impeachment. My goodness. O siya, maabsat again. Anong oras na? It's already 11:12. Sabi ko, sumakit yung tiyan ko